Ngayong umaga ay ibabahagi natin ang ikalawang kabanata ng unang Timoteo. Magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Ang mensaheng ito ay maaaring napakahirap para sa maraming iglesia. Pagdating sa traditional na mga simbahan, ang mga kababaihan ay napaka-konserbatibo na kailangan nilang takpan ng kanilang ulo, kanilang buhok, at ang mga babae ay hindi maaaring maging pastor. Ito po ay pagdating sa mga tradisyonal na simbahan. At para sa mga mas tradisyonal pa, ay hindi sila maaaring magsalita. Ang mga babae ay hindi maaaring magsalita. Ito ay batay sa nasabi sa 1 Corinthians na ang mga kababaihan ay hindi maaaring magsalita. Ngunit ngayon, pagdating sa modernong mga iglesia, ay mas relax at mas bukas na ang lahat. Dahil kung susundin, ang mga lumang tagubilin ay napakahirap at masyadong malayo sa realidad. Noong nakaraan sa aking simbahan na pinupuntahan, Methodist ang pinupuntahan, ay ngayon ay unti-unti na rin silang nagiging bukas at nagkakaroon ng mga babaeng pastor. Dalawampung taon na ang nakalilipas at ngayon ay nagiging mas bukas na ang maraming mga iglesia. Naroon ang kahirapan na sundin o intindihin ang mga tagubilin na ito, ngunit mas bukas na ang mga iglesia ngayon. Maaari nag-iisip po tayo kung mali ba ang mga tradisyong ito at paano nga ba natin ito panghahawakan. Para sa akin, ang tradisyong ito ay mali. Dahil sa 1 Timothy chapter 2, ang sabi sa verse 12, hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat habang mga lalaki ay nagtuturo, kundi dapat silang manahimik. Ibig sabihin, ang mga babae ay dapat lamang na manahimik at hindi sila maaaring magturo. Ang mga bersikulong ito ay naunawaan ng mali. Ay nakuha sa maling konteksto. Ang 1 Timothy chapter 2, ang buong kabanatang ito ay naintindihan ng mali. Ang pag-iisip natin dito ay ito'y mga tagubilin para sa iglesia. Pagdating naman sa chapter 3 ay tungkol sa mga tagapangasiwa. Kung kaya naman naroon ang pag-iisip na para sa chapter 2 ito ay mga tagubilin kung paano isaayos ang iglesia. Ngunit kung babasahin natin ito ng maigi, ang unang nabanggit ng Panginoon dito ay ang tamang pag-aayos ng iglesia. Sa verse 1, una sa lahat. At sa verse 8, sa lahat ng dako. O kaya sa English ay gumagamit po sila ng therefore. Ibig sabihin, bago pa man sabihin ang mga salitang ito o ang mga katagang ito ay mayroong mga maling pagtuturo na kailangang itama.
Ibig sabihin ang mga tagubilin na ito ay mga tagubilin kay Timoteo kung paano lalabanan o paano haharapin ang mga maling pagtuturo mula sa mga maling tagapagturo. Naroon ang pagtanggap ng pagtuturo mula kay Pablo, ngunit ang mga tao ay higit na tumutuon ng pansin sa mga maling doktrina. At dahil sa mga maling doktrinang ito ay kanilang inaatake si Pablo. Nais nilang mamatay si Pablo at nais nilang makulong si Pablo. Kung kaya naman sinasabi ni Pablo kay Timoteo na magkaroon ng katatagan upang ipaglaban kung ano ang tama at makatotohanan. Kaya naman nagsisimula ang kabanatang ito sa pagsasabi ng una sa lahat. Ipakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. At sa verse 8, sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ang lahat ng ito ay may tamang konteksto. Maaring dahil sa chapter 3 ay inaakala na natin na ang chapter 2 ay tungkol sa kung paano aayusin ang iglesia. Maaari po nating balikan ang 1 Corinthians chapter 14. Sa verse 34 sabi dito, verse 14:34, sabi po dito, ang mga babae kailangan manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia. At kung babalikan natin naman ang verse 1 Timothy chapter 2 verse Sa 1 Corinthians 4:14 verse 34, nabanggit doon na mga babae kailangan manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia. Kumpara sa 1 Timothy chapter 2, kung saan sinasabi na dapat ang mga babae ay dapat na manahimik, ito po ay sa konteksto ng mga mag-asawa. Ang nabanggit sa 1 Corinthians ay tungkol sa iglesia, samantalang ang sa 1 Timothy chapter 2 naman ay sa konteksto ng pag-aasawa. Sa ating pag-aaral ng salita ng Biblia ay dapat nating maintindihan ang konteksto at kung bakit ito isinusulat ni Pablo. Hindi niya intensyong sabihin na ang mga babae ay dapat na manahimik na lamang sa loob ng iglesia. Dahil ang konteksto nito, ang pananahimik ng babae o pagpapasakop ng babae ay tungkol sa buhay mag-asawa.
Ang pananahimik ng babae na nabanggit sa 1 Corinthians ay dahil sa konteksto na laganap ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Ang mga tao sa Korinto ay nagtatalo-talo kung kailangan ba nilang kainin ang mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ang buong bayan ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At napakalakas ng kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan sa komunidad. Kung kaya naman ang buong komunidad ay labis na naapektuhan ng mga Diyos-Diyosang ito. Ang mga kababaihan sa Korinto ay may iba't ibang mga regalo, mga espiritual na regalo. At sila ay matatawag na mga theological at charismatic na mga babae. At matapos silang maging Kristiyano, ang paningin nila sa kanilang sarili ay mga anghel. Tumaas ang kanilang pagtingin sa kanilang mga sarili at hindi na nila nais magpasakop sa kanilang mga asawa. Dahil sa hindi nila pagpapasakop ay nagiging dahilan sila upang matisod ang kanilang mga asawa. Sa mga templo ng Diyos-Diyosan, ang mga kalalakihan ay magkikiapid sa mga bayarang babae doon. Ang buong bayan ng Korinto ay may ganitong problema. Ang mga bayaring babae ay pupuntahan ng mga kalalakihan, kung kaya naman sinasabi na ang bayan ng Korinto ay napaka-makasalanan. Kung kaya maging ang mga iglesia ay napakagulo din at puno ng pagkakasala. Kaya naman sinabi ni Pablo dito sa Korinto 14:34 na ang mga babae ay kailangan manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi pinapahuntulot sa kanila sa ganong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila ay pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Ang mga babaeng ito ay naging tulad na lang din ng mga bayaring babae. At sila ay makikiapid maging sa mga lalaki na hindi naman nila asawa. Kung kaya naman direktang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 14 na ang mga babaeng ito ay dapat na manahimik at dapat na magpasakop sa kanilang mga asawa. Nais ni Pablo na itama ang kulturang ito sa Korinto. Ngayon, balik tayo sa templo ng Efeso. Sa templo ng Efeso kung saan naroon din ang templo ni Artemis.
Ang buong syudad ng Efeso ay nasa kapangyarihan ng queen, tinatawag nilang Queen of Heaven na si Diana. Ang mga taga-Efeso ay mayroong malaking templo para kay Diana at para kay Artemis. Sa lugar din na iyon, sa kanilang templo ay madami ding mga bayaring babae. Bayaring mga tao, mapababae man o lalaki. At sa lugar na iyon, ang mga bayaring babae ay nagtuturo din. At sa kanilang pakikipagtalik ay naroon ang kanilang paniniwala na makakatanggap sila ng pagpapala mula kay Artemis at sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kung kaya naman sa chapter 2 ng unang Timoteo, naroon ang pagpapaalala ni Pablo na kailangang maging matapat na mga babae. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng kontekstong nakita natin sa Korinto at sa Timoteo ay magkaiba. Kung kaya naman dapat nating maunawaan ang bawat setting o kaya background ng mga naisulat na ito. Para kay Pablo ay nais niyang ibalik at isaayos ang relasyon sa mga pamilya sa Efeso. Sa libro ng Timoteo, makikita natin ang mga tagapilin ni Pablo para kay Timoteo kung ano ang dapat niyang gawin at dapat niyang ituro sa kanyang kongregasyon. Nabanggit ni Pablo na kailangang ipanalangin ni Timoteo ang lahat. Sabi to sa verse 1, pinapakausap kong idulog ninyo sa Diyos ang iyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Kailangan nilang manalangin dahil ang lahat ay mapagpapala sa pamamagitan ng kanilang pananalangin. Ang mga kalalakihan ay siyang magiging alulod ng pagpapala para sa lahat. Sa verse 8 naman, sa lahat ng dako, nais ko ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Tapusin po muna natin ang verse 1 to 7. Mababasa dito ang tagubilin ni Pablo para kay Timoteo kung paano harapin ang mga nagtuturo ng maling doktrina. Kailangan nila magkaroon ng sinserong pananampalataya at kailangang manalangin. Si Timoteo ay isang apostol at kailangan niyang ipanalangin ang lahat dahil papakinggan ng Diyos ang bawat niyang daing. Naroon ang tagubilin ni Pablo na si Timoteo ay may otoridad na maging
alulod ng pagpapala para sa lahat. Timoteo, bilang pastor ay kailangan mong manalangin. At ito ay pagpapaalala din sa atin at maging sa ating mga kamanggagawa, lalo na sa iglesyang ito. Kailangan nating manalangin at manalangin. Hindi lamang po natin ibibigay ang pananalangin para kay Pastor Ana. Ito'y pagpapaalala din sa akin na dapat akong manalangin lagi. Sa aking pananalangin ay alam kong naroon ang paggamit ng otoridad na mula sa Panginoon at ang maging alulod ng pagpapala para sa lahat. Ang pananalangin ay nagbibigay kaluguran sa Diyos. Sa verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito ay ako pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito para sa mga hentil. Labanan ang mga maling pagtuturo at simulang manalangin dahil tayo ay magiging alulod ng kanyang pagpapala. Verse 8, sa lahat ng dao, nais ko mga lalaki ay manalangin ng may malinis sa puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ang mga lalaki ay mabilis na magalit. Puno ng mga pagdududa. Sa kontekstong ito, may ganitong pakiramdam ang mga lalaki dahil higit na mas malakas ang mga babae. Sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, lalong-lalo na sa tinatawag nilang reyna ng kalangitan, kung kaya naman ang mga kababaihan ay hindi nakikinig sa kanilang mga asawa. Naroon ang kung sa Korinto ay kailangan nilang takpan ang kanilang mga ulo, ito'y bilang simbolo ng kanilang pagpapasakop sa kanilang mga asawa. Sa Timoteo naman, sa libro ng Timoteo ay naroon ang pagpapaalala ng Diyos na dapat na magpasakop din ang mga babae sa kanilang mga asawa. At higit pang pagpapaalala ang ibinibigay ni Pablo para sa mga kalalakihan na huwag mabilis magalit at huwag mapuno ng pangamba. Naalala ko ang isang sitwasyon sa pagse-cell group na may isang lalaki ang nagreklamo dahil tanging ang kanyang asawa na lamang ang napapakinggan. At parehong sitwasyon ang makikita natin sa libro ng Timoteo pagdating sa mga kalalakayan ng Efeso. Kung kaya sinasabi ni Pablo dito na ang mga kalalakihan ay ang
ay mayroong awtoridad. At sa awtoridad na ito ay kailangan nila matutong manalangin. Manalangin ng may malinis na puso at walang sama ng loob at galit sa kapwa. Manalangin lamang at huwag mapuno ng galit. Lalo na sa ating mga tahanan, ang mga kalalakihan ay dapat na maging tumindig bilang otoridad at bilang alulod ng pagpapala. Sa verse 9 naman, ang mga babae ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas ng ginto o perlas. Sa verse 11, ang mga babae ay hayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagpapasakop. Hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat habang mga lalaki ay nagtuturo, kundi dapat silang manahimik. Ang kontekstong ito ay dahil sa mga kababaihang nasa templo ng mga Diyos-Diyosan na nagtuturo ng mga ritual at ng iba't ibang tradisyon bilang papuri sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kung kaya naman sinasabi ni Pablo dito na ang mga babae ay dapat na hindi hayaang magturo. Ang mga babae ay higit dapat na matuto sa kanilang pananahimik at dapat na magpasakop. Hindi dapat nila aakalain na ang kanilang sarili ay tulad ng reyna ng kalangitan. Hindi dapat nila sundin ang kalakaran ng mundo at ang tradisyon ng mundo, lalong-lalo na ang tradisyon na may kinalaman sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya naman, para sa umagang ito, ang pamagat natin ay huwag sundin ang mundo. Ang mga kababaihan ay dapat na magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Sa verse 9, balikan po natin ang verse 9. Ang mga babae ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat na pananamit. Bilang isang asawang babae ay kailangan nilang manamit na tulad ng isang asawang babae at hindi tulad ng mga bayaring babae sa templo ni Artemis. Ang mga bayarang babae sa templo ay ibang-iba ang kanilang pananamit. Ang kanilang pananamit ay tulad ng pangbayaring babae. Kung kaya sabi sa verse 10, salip ang maging kausatan nila ay mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Maayos. Naroon ang pagpapaalala
na hindi sila maging tulad ng mga bayaring babae. Bagkus ay dapat sila maging mahinhin. Kung nais nilang makipag-usap sa iba, ay dapat nilang sabihin muna ito sa kanilang mga asawa. Hindi dapat sila dikit ng dikit o kaya'y dikit ng dikit o kaya'y lumalapit na lamang ng basta-basta sa iba. Hindi dapat sumunod sa kalakaran ng mundo. Ang mga babaeng ito ay nag-aakala na sila'y makadiyos. Ngunit ano ba ang pagiging makadiyos para sa kanila? Naroon ang kanilang pagkaakala na sila'y may banal na takot sa Diyos. Sila'y maihahalin tulad sa mga babaeng nabanggit sa Korinto na ang tingin nila sa kanilang sarili ay mga anghel. Ngunit ang totoo nun ay sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa reyna ng kalangitan. At nang makilala nila ang Panginoon ay hindi pa rin sila nagbago. Kung kaya ang tradisyon mula sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan ay kanilang dinala sa panibagong iglesia. Ang kultura ay kanilang inilipat at nagpatuloy lamang sila sa ganitong pagkakasala. Kung kaya narito ang pagpapaalala ni Pablo na dapat silang magbago at dapat silang kumilos ng ayon sa kanilang posisyon bilang asawa at bilang tagasunod ng Diyos. Sa kanilang pagsunod ay dapat nilang sundin ang tamang karakter ng Panginoon. Verse 11, ang mga babae hayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagpapasakop. Verse 10, sa halip ang maging kausutan nila ay mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Pagiging makadiyos ay ang pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos. Ang mga babaeng may banal na takot sa Diyos ay dapat na gumagawa ng mabuti. Sila ay dapat na matuto ng may katahimikan at dapat na matutong magpasakop. Yun po ang sabi sa verse 9 to 10. Kailangan nilang magpasakop sa kanilang mga asawa. Ang kanilang asawa ay ang kanilang otoridad. At ang asawang lalaki ang dapat na gumabay sa kanila. Sa kanilang mga tahanan, dapat nilang maintindihan na sila'y asawa ng kanilang mga asawang lalaki. Verse 12, hindi ko sila pinapayagang magturo sumabat habang mga lalaki nagtuturo, kundi dapat silang manahimik.
Ang mga babaeng ito ay hindi dapat nalilalagpasan ng kanilang mga asawang lalaki. Hindi dapat nila tinuturuan ang kanilang asawang lalaki tulad ng mga bayaring babae sa templo. Ang mga babae ay dapat na magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Sabi sa 13, sapagkat si Adan ang unang nilang bago si Eva at hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Dito makikita natin ang nararapat na kaayusan sa ating mga pamilya. Ang buong kabanatang ito ay hindi po tungkol sa kaayusan sa simbahan, bagkus ay tungkol sa nararapat na kaayusan sa loob ng tahanan. Sa Efeso o sa kabanatang ito, ang lahat ng ito ay tungkol sa relasyon ng mag-asawa at sa nararapat na kaayusan sa loob ng tahanan. Naway tulungan tayo ng Diyos. Ito po ay ayon sa orihinal na teksto at background ng kabanatang ito. Sa panahon ngayon ay napakarami po nating denominasyon sa mundo at maraming mga version. Ngunit tayo ay pinagpala ng Diyos dahil mayroon po tayong ganitong pag-unawa sa kabanatang ito. Dito po nagtatapos ang ating mensahe.